Wala siyang kasalanan pero siya ang pinili ng mutya ng kampana. Sa isang liblib na baryo sa silangang Kabisayaan, habang pinapaliguan ng ulan ang mga kalansay ng mga dating bahay at lumang simbahan, may isang batang lalaki na palaging nasa gilid, tahimik, gutom, at halos walang pangalan sa mga mata ng ibang tao. Si Inigo, 12 taong gulang, payat, maitim, at palaging nakayuko. Anak siya ng isang babae na sinasabing isinumpa. Ang nanay niyang bigla na lang nawala isang gabi matapos maglambing sa simbahan at umiyak sa harap ng lumang kampana. Simula noon, tinatawag siyang anak ng demonyo, iniwasan ng mga kaklase, at kinatatakutan ng mga matatanda. Ang tanging kasama niya sa buhay ay ang kanyang matalik na kaibigang si Jasper, anak ng taga-baryo na mangingisda. Kahit na pinagbawalan na ng kanyang mga magulang, hindi iniwan ni Jasper si Inigo. Lagi siyang nandoon tuwing inaapi si Inigo, at minsan pa nga'y sinasalo niya ang mga batong itinatapon ng ibang bata. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Nasa ilalim sila ng punong akasya, naglalaro ng sompit, nang biglang tumigil ang hangin. Tahimik. Walang kuliglig. Walang ibon. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Inigo, para bang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Paglingon niya, nakita niya ang kampana sa simbahan, tila ba gumagalaw mag-isa, unti-unting umiikot, kahit walang taong naroon. Kasabay ng pagkisap ng kanyang mata, may isang matandang babae na nakatayo sa ilalim nito. Nakaputing lumang saya, may hawak na baston, at may mga matang tila butas, walang laman. Ikaw ang pinili, ikaw ang tagapag-ingat, bulong ng matanda sa isip ni Inigo, kahit walang gumalaw na labi. Nang magising siya kinabukasan, may kakaibang marka sa kanyang dibdib, isang hugis kampanang parang kinudlit gamit ang apoy. At simula noon, nagsimula na siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. May batang umiiyak sa gitna ng palayan, pero wala namang bata doon. May aninong dumaraan sa bintana tuwing 3:00 ng madaling araw, kahit sarado ang bahay nila. At ang pinaka-nakakatakot, isang nilalang na mahaba ang liig, mapupula ang mata, at amoy asupre na palaging nakatingin sa kanya mula sa itaas ng puno ng mangga. Hindi siya sinasaktan, pero palagi siyang sinusundan. Habang lumalalim ang gabi at lumalakas ang ulan, napansin ni Jasper na tila nag-iba na ang kaibigan niya. Minsan, parang hindi na si Inigo ang kausap niya. May araw na bigla na lang hindi na siya kumikibo. May gabing sinasabing naririnig niyang umiiyak si Inigo sa likod ng simbahan, pero pag dumaw niya, wala namang tao roon. Parang may tumatawag sa akin, Jasper, galing sa kampana, pero hindi ko alam kung gusto niya akong iligtas o lamunin, isang beses na sabi ni Inigo, habang nanginginig ang boses. Habang patuloy na nilalapitan ng kakaibang mga nilalang si Inigo, isang gabi, nakita niya ang matandang babae muli, sa panaginip. Sa gitna ng altar, nakapalibot sa mga kandilang wala namang apoy. Hawak nito ang mutya, isang maliit na batong makinang, kulay dugo, at hugis kampana. Ibinigay iyon sa kanya ng matanda, sabay sabing, kapag dumating na sila, gamitin mo ito para protektahan ang lahat. Pero may kapalit, hindi na sinabi kung ano ang kapalit. Nang magising siya, hawak na niya ang mutya sa palad. Tutu. At naramdaman niyang may pumapasok na kakaibang lakas sa kanya. Nakikita niya na ngayon ang tunay na anyo ng mga nilalang sa paligid, hindi lahat ng tao ay tao, at hindi lahat ng halakhak ay masaya. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumarami ang kababalaghang nangyayari sa baryo. Mga baboy na nawawala. Mga inahing nagkakabutas ang tiyan. Isang batang babae na natagpo ang walang malay sa ilalim ng punong balete, may marka rin sa dibdib, pero iba sa kay Inigo. At palaging may amoy ng dugo sa hangin tuwing gabi. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog si Jasper, ginising siya ng malakas na tunog mula sa simbahan. Klang! 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 3 beses tumunog ang kampana, isang bagay na imposibleng mangyari dahil matagal na itong basag.
Dali-dali siyang tumakbo sa simbahan, basang-basa ng ulan. Sa harap ng altar, nakita niya si Inigo, nakapikit, hawak ang mutya, at umiiyak. Nakapalibot sa kanya ang apoy, pero hindi siya nasusunog. Sa gilid ng simbahan, nakatayo ang matandang babae, at sa kisam may mga nilalang na bumababa, mahahaba ang kuko, at may mga pakpak na parang paniki. Hindi ko na siya makilala, bulong ni Jasper sa sarili. At doon niya napagtanto baka hindi lang aswang ang kalaban nila. Baka ang mismong kampana na ang may itinatagong mas matagal ng kasalanan. Pero bago siya makatakbo pabalik, tumingin si Inigo sa kanya, at sa unang pagkakataon, mumiti. Pero hindi ito ang ngiti ng kaibigan niyang kilala niya. Ito'y ngiti ng isang nilalang na hindi na siya sigurado kung tao pa. At sa likod ng simbahan, may mata na nakamasid. 1, 2, 3. At dumadami pa. Bago matapos ang gabing yon may isang bata na hindi na umuwing muli. At ang mutya ng kampana nag-init. Parang may paparating na mas malupit na kadiliman. Abangan ninyo ang buong kwento sa Batang Binigyan ng Mutya ng Kampana, Aswang True Story, Kwentong Aswang. Dahil minsan, ang kampana ay hindi tumutunog para magligtas kundi para magbabala. Simula nang dumating sa kanya ang mutya ng kampana, hindi na naging tahimik ang mga gabi ni Inigo. Sa bawat pagdilat ng mata niya tuwing hating gabi, naririnig niya ang malalim na tinig na hindi niya mawari kung panaginip lang ba o totoong may kinakausap siya mula sa kabilang daigdig. Hindi na rin siya pinapansin ng mga dati ng mailap na taga-baryo. Ngayon, lantaran na ang pang-iwas at takot ng mga tao sa kanya. May mga nanay na hinahablot ang mga anak palayo kapag dumadaan siya sa gitna ng palengke. Ang mga matatandang lalaki, binabantayan siya habang siya ay naglalakad, may mga hawak na itak sa gilid ng pantalon. Minsan niya isinigawan siya ng isang lasing, "Lumayas ka rito, anak ka ng halimaw. Hindi ka tao." Pero ang pinakamasakit ay ang unti-unting paglayo ni Jasper. Hindi niya sinasabi ng diretsyo, pero ramdam ni Inigo, nag-iba na ang tingin sa kanya ng kaibigan. Hindi na ito makatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Lalo na't sa tuwing maglalapit sila, biglang lumalamig ang paligid at humihina ang liwanag ng mga ilaw sa poste. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting natutuklasan ni Inigo ang totoo niyang pinagmulan. Isang gabi, habang naglilinis siya sa likod ng lumang bahay na iniwan ng kanyang ina, may natagpuan siyang kahong-kahoy na may ukit ng kampana sa takip. Sa loob, may mga sulat, mga liham ng kanyang ina sa isang lalaking hindi niya kilala. Doon niya nalaman na bago siya ipinanganak, ang ina niya ay isang alagad ng simbahan na tumalikod sa pananampalataya matapos makakita ng isang nilalang na sinasabing nagbabantay sa ilalim ng kampana. Sinulat ng ina niya na ang kampanay hindi lang gamit panawagan sa Diyos, kundi pananggalang din sa mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. May isang sulat na hindi niya malimutan, "Kapag dumating na ang anak ko, alam kong babalik din ang tagapagmana ng mutya. Sana patawarin mo ako, anak. Dahil hindi ako nagdasal para sa iyo. Nanalangin ako na huwag kang piliin ng kampana pero pinili ka pa rin." Naguluhan si Inigo. Hindi ba't ang kampana ay banal? Bakit may itinatagong lihim? At bakit siya, sa dami ng bata sa baryo, ang pinili? Dito na nagsimulang sumulpot ang isang nilalang na hindi niya inaasahan, isang matandang albularyo na bigla na lamang lumitaw isang umaga sa tapat ng kanyang bahay. Puting-puti ang buhok nito, pero ang balat ay parang walang edad, halos makinis, at may mga ukit na mistulang sinaunang baybayin sa mga braso. Inigo. Hindi ka nababaliw, anito, walang pagpapakilala. Ako si Apo Simeon, tagapangalaga ng mga mutya. At ang hawak mo ay hindi isang ordinaryong bato. Isa itong panata. Inilabas ng albularyo ang isang lumang tela, at ibinuka ito sa harap ni Inigo. Doon niya nakita ang guhit ng 6 na mutya, bawat isa'y may anyo ng mga sinaunang bagay,
isang kabibe, isang sungay, isang sinampay na puti, isang alulong ng aso, isang itim na mata at ang kampana. Bawat mutya ay may tagapagmana. At ang hawak mo siya ang sentro. Siya ang una. Siya ang huling magpapasya kung lulubog sa dilim ang mundo o babangon sa liwanag. Napaupo si Inigo sa lupa. Hindi niya maintindihan. Hindi siya bayani. Hindi siya malakas. Isa lang siyang batang iniiwasan at tinatawag na sumpa. Pero hindi natapos doon ang revelasyon ni Apo Semyon. Ayon sa kanya, may isang nilalang na gumigising na, isang aswang na hindi basta-basta. Isa itong salindog, ang huling anyo ng lahing aswang na nakatali sa kampana noon pa mang panahon ng mga Kastila. At kung hindi mapipigilan, muling bubuksan nito ang lukob, isang sagradong pintuan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Nakapili na siya ng katawan na sasapian. At alam kong malapit na siyang pumasok sa katawan ng isang kabataan, baka nga kilala mo na siya. Nang marinig ito, agad na sumagi kay Inigo si Jasper. Napakagat siya sa labi. Hindi pwede. Hindi siya. Ngunit hindi rin siya pwedeng tumigil. Simula noon, sinimulan ni Apo Semyon ang pagbibigay sa kanya ng mga pagsasanay. Hindi ito gaya ng mga palabas na may espada o agimat na lumilipad. Ito'y pagtanggap ng masakit na alaala. Pagsilip sa madilim na bahagi ng sarili. Paglinang ng paningin sa dilim kung saan nagtatago ang tunay na kaaway. Tinuruan siyang gumamit ng tinatawag na liwanag ng pandama, isang uri ng kapangyarihan mula sa mutya, kung saan nararamdaman mo ang galaw ng nilalang sa paligid kahit nakapikit ka. Tinuruan siyang tumawid sa pagitan ng panaginip at gising, kung saan naroroon ang mga lihim ng kampana. Pero hindi pa rin niya matanggap. Bakit siya? Bakit hindi si Jasper, o isa sa matatapang na anak ng kapitan ng barangay? Hanggang isang gabi, bigla siyang ginising ng isang malakas na pag-alulong ng aso. Mula sa bintana, nakita niya ang apoy sa gilid ng bahay ni Jasper. Tumakbo siya agad at doon niya nakita si Jasper, nakaluhod, nanginginig, at nakatitig sa isang nilalang na palapit. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Ang katawan ay mahaba, parang balingkinitan, pero ang balat ay parang ahas. May mga mata itong pula, at sa bibig ay may mga ngiping parang pako. Sa loob ng isipan ni Inigo, narinig niya muli ang tinig. Pumili na ako ng bagong katawan. Malapit na ang pagsasanib. Napatingin si Inigo kay Jasper. At sa oras na yon, alam niyang kung hindi siya kikilos, hindi lang ang kaibigan niya ang mawawala. Pero sa gitna ng takot, may tanong pa rin siyang hindi niya kayang sagutin. Kapag ang nilalang na kailangang pigilan ay ang taong pinakamahalaga sa iyo, kaya mo ba talagang lumaban? Nang gabing iyon, habang nakatingin si Inigo kay Jasper, nakaluhod sa gitna ng abo, sa harap ng nilalang na may matang pula, parang huminto ang oras. Hindi siya makagalaw. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero mas malakas ang takot hindi sa halimaw, kundi sa posibilidad na totoo ang sinabi ni Apo Semyon. Pumili na ako ng bagong katawan, at kung si Jasper ang pinili, paano siya lalaban sa kaibigan niya? Sa taong kaisa-isang naniwala sa kanya, noong panahong kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili. Kinabukasan, hindi na niya nakita si Jasper. Sarado ang bahay ng mga ito, at may usap-usapang dinala raw ito ng mga magulang sa bayan para ipagamot. Pero alam ni Inigo na hindi simpleng pagkakasakit iyon. Ramdam niya ang bigat ng enerhiya. At noong sinubukan niyang abutin ang pintuan ng bahay, bigla siyang tinulak ng hindi nakikitang puwersa, parang may humarang na hangin, malamig at mabigat, na parabang sinasabing, huwag kang lalapit. Mula noon, mas lalong bumigat ang dinadala ni Inigo. Hindi na lang ito tungkol sa mutya o sa kampana. Isa na itong tanong na paulit-ulit niyang binubulong sa sarili, kung ako ang dahilan ng lahat ng to, bakit pa ako isinilang? Naalala niya ang mga huling araw ng kanyang ina,
Kung paanong gabi-gabi itong umiiyak sa tabi ng kanyang duyan, bumubulong ng dasal na hindi niya maintindihan. Hindi ito dasal ng pag-asa, kundi dasal ng takot. At isang araw, nawala na lang ito na iwan siyang mag-isa. Sa mga panahong ito, si Apo Simeon na lang ang natitirang nagsusumikap na tulungan siya. Pero kahit ito'y halatang nag-aalangan na. Hindi mo kayang pagtagumpayan ang dilim kung hanggang ngayon, ikaw mismo ay nilalamon na ng sakit, madalas nitong paalala. Pero paano mo ayusin ang sarili mo kung ang puso mo'y punit-punit na? Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimula na ring magbago ang baryo. Mas marami na ang hindi na lumalabas pagdilim. Ang mga bata ay pinagbawal na maglaro sa kalsada kahit hapon pa lang. May mga hayop na nawawala tuwing gabi, at minsan, ang naiiwang bakas ay mga marka ng kuko sa pinto o dugo ang basahan. May isang gabi na biglang nagsara ang simbahan, wala ng misa, wala ng pari. Sabi ng ilan, umalis na raw ang pari dahil sa mga pangitain. Pero sabi ni Apo Simeon, hindi umalis ang pari. Kinuha siya. Dito na nagsimulang sumalakay ang maliliit na panganib. Isang gabi, habang naglalakad si Inigo pauwi galing sa bahay ni Apo Simeon, may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Hindi tao. Tahimik. Mabigat ang hakbang pero walang ingay. Nang lumingon siya, wala. Pero ang anino niya biglang naging dalawa. Isa na dapat. Pero isa roon ay gumagalaw sa ibang direksyon. Tumakbo siya. Sa loob ng kanyang lumang bahay, habang hinihingal at nagtatago sa ilalim ng mesa, biglang huminto ang oras. Umangat ang kandila sa altar kahit walang hangin. Sumabog ang mga larawan ng santo. At sa pader, unti-unting lumitaw ang sulat gamit ang maitim na usok, hindi mo na sila maililigtas. Muli narinig niya ang tinig. Mas malalim ngayon. Mas matalim. Parang hinugot mula sa ilalim ng lupa. Ang kaibigan mo'y hindi na siya. Ang puso mo'y mahina. At ang mutya sa akin din ang bagsak niyan. Nang pumasok si Apo Simeon, dala ang isang sisidlan na gawa sa balat ng puno, agad niyang winika, kailangan mong harapin ang anino. Kung hindi mo ito kayang tingnan, paano mo haharapin ang nilalang na darating? Ibinuhos ng albularyo ang laman ng sisidlan, isang pulbos na parang abo. Nang malanghap ito ni Inigo, bigla siyang napahiga. Parang nawala siya sa kanyang katawan. At nang dumilat siya, nasa isang lugar siyang madilim parang ilalim ng simbahan. Doon niya nakita ang sarili niya bilang batang paslit, iyak ng iyak, habang ang kanyang ina ay kinakaladkad ng mga aninong may pakpak at humahalinghing. Hindi ito panaginip. Alaala ito, ang huling alaala ng gabing nawala ang kanyang ina. Hindi ito basta nawala. Isinakripisyo siya. Ipinangako kanya sa kampana. Dahil hindi siya handa. Dahil natakot siyang siya ang piliin, bulong ng tinig. Muli siyang natahimik. Tumulo ang luha ni Inigo. Ngayon niya naintindihan ang sakit na iniwan ng kanyang ina ay mas malalim pa sa iniisip niya. Hindi lang siya iniwan, ipinasa siya bilang kabayaran. Bilang tagapasan ng sumpa. Pagmulat niya, naroon si Apo Simeon. Hawak nito ang isang bagay na tila kabibe, ngunit makintab na parang salamin. Ito ang panduyan. Isang sinaunang salamin ng mga diwata. Kung handa ka, makikita mo rito ang anyo ng iyong kalaban. At makikita mo rin kung anong anyo ang tinataglay mo kapag lubos kang nilamon ng kapangyarihan ng mutya. Nang hawakan ni Inigo ang kabibe, kumislap ito. At sa gitna ng kanyang refleksyon, nakita niya ang sarili niyang may pulang mga mata, at sa likod niya, isang aninong nakangiti pamilyar. Parehong-pareho kay Jasper. Tumayo siya, nanginginig at mahigpit na hinawakan ang mutya ng kampana sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang lahat, mahina niyang bulong. Pero sa loob ng bulong na yon, may gumuguhit ng apoy, hindi ng galit, kundi ng layunin.
Sa labas ng bahay, biglang umihip ang hangin. Mula sa itaas ng mga punong kahoy, may isang nilalang na dumaan, hindi pa man ito nagpapakita ng buo, pero ang anino nito'y sapat na para magdulot ng panibagong tanong, kung ang kalaban ay nasa anyo ng kaibigan, kaya mo bang lumaban? Kahit ang kahulugan nito'y tuluyang mawala ang tanging taong kumilala sa iyo bilang tao. Mula nang masilip ni Inigo ang anyo ng sarili sa panduyan, isang refleksyong may matang pula, at si Jasper sa likod bilang aninong nakangiti, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Sa bawat pag-idlip, may mga panaginip siyang hindi niya alam kung totoo o bangungot lang. Nakikita niya ang baryo na nasusunog, ang mga tao'y nagtatakbuhan, may mga nilalang na lumilipad, at mula sa simbahan ay bumababa ang isang kampanang basag, tumutunog pa rin kahit walang tumutugtog. Nag-iba na rin ang hangin sa paligid. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa buong baryo. Ang mga halaman sa gilid ng daan ay naninilaw. Ang ilog, na dati malinaw, ay naging maitim at malapot. Pati ang mga hayop ayaw nang lumapit sa simbahan. Ang mga aso, tahimik tuwing gabi, walang tahol, walang ungol. Para bang pati sila'y alam na may darating na hindi nila kayang labanan. Si Inigo, kahit pilit pa ring binubuo ang sarili, ay nagsimula ng maghanda. Sa tulong ni Apo Simeon, sinimulan niyang gamitin ang mutya ng kampana hindi lang bilang proteksyon, kundi bilang sandata ng pakiramdam na para bang isa itong radyo na tumutunog kapag may kakaibang enerhiya sa paligid. Sa simula, hindi niya maunawaan. Pero unti-unti, nararamdaman niya kapag may panganib, kahit patahimik ang paligid. Kapag lalapit ang isang taong hindi niya kilala, pero may daladalang dilim, umiinit ang mutya sa kanyang dibdib. Kapag papasok siya sa lugar na may aninong nagmamasid, tumitibok ito na para bang puso ng isang nilalang. Pero hindi sapat ang lakas ng loob. Dahil sa puso niya, may sugat pa ring hindi gumagaling si Jasper. Isang hapon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita silang muli. Sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng baryo, nakatayo si Jasper. Tahimik. Hindi umiimik. Nang magtagpo ang tingin nila, parang sandaling bumalik ang lahat ng alaala, ang mga araw na sabay silang kumakain ng nilagang saging sa bangketa, ang pagtawa habang hinahabol ng gwardiya sa eskinita, at ang mga gabing sabay silang natutulog sa bubungan ng bahay dahil sa init ng kwarto. Pero ngayon may lamat na sa pagitan nila. Hindi ito dahil sa galit. Mas malalim pa doon, takot. Pagsisisi. Kamusta ka na? Tanong ni Jasper, basag ang tinig. Hindi ito tulad ng dati. Parang may itinatagong bigat sa bawat salita. Hindi ko alam, sagot ni Inigo, diretso sa mata. Ikaw? Tahimik si Jasper. Yumuko. May mga gabi na hindi ko na maalala kung ako pa ba to, may mga alaala na hindi akin, pero naririnig ko sa utak ko. May mga boses. Biglang tumahimik ang hangin. Lumapit si Inigo, dahan-dahan. Hindi niya alam kung tama bang lumapit, pero hindi niya kayang iwan ito. Alam ko. Nararamdaman ko. Hindi mo ito kasalanan, Jasper. Pero hindi rin kita kayang tulungan, sagot ng kaibigan. Kung ako ang magiging pintuan nila, paano mo ako pipigilan, Inigo? Hindi siya nakasagot. Wala talagang tamang sagot. Ang totoo, hindi pa siya handa. Hindi pa niya kaya. Biglang nagdilim ang paligid, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa biglaang pagtakip ng mga ulap. Lumamig ang hangin. Napayuko sila pareho. At mula sa simbahan, narinig nilang muli ang kampanang basag. Isang tunog na lumalampas sa pandinig, dumadaan sa buto, sa utak, sa puso. Umalis ka na, Jasper, bulong ni Inigo. Habang kaya mo pa. Dahil kapag nagsimula na hindi na kita mapipigilan. Tumakbo si Jasper palayo, pero bago ito nawala sa likod ng mga puno, lumingon ito. Sa mata nito, may luhang tumulo, pula. Hindi dugo, hindi luha kundi isang bagay na parehong.
At mula sa lilim ng puno may sumunod sa kanya. Isang aninong nakalutang. Walang mukha, walang anyo, pero naroon. Nagmamasid. Nang mapansin ni Inigo, biglang nawala. Muling nagsimula ang gabi ng sindak. Sa isang kanto ng baryo may nawawalang bata. Sa kabila, may matandang natagpuang walang malay, may sugat sa batok na tila sinipsip. Sa simbahan, may mga marka sa sahig, parang mga kuko na ginamit para kaskasin ang bato. At sa pinto ng kumbento, may sulat sa dugo, malapit na. Bumalik si Inigo kay Apo Simeon, na ngayoy lalong nagmamadali sa ritual. Ang kampana'y muling tutunog, hindi na para manalangin, kundi para tumawag sa nilalang ng ilalim. May oras ka pa pero konti na lang. Paano kung hindi ko siya kayang labanan? Tanong ni Inigo, mahina ang boses. Hindi mo siya kailangang labanan bilang halimaw, sagot ng albularyo. Labanan mo siya bilang tao. Bilang kaibigan. Dahil minsan, ang tunay na panalo ay yung kahit may kapangyarihan ka, pinipili mo pa ring mahalin. Pero paano nga ba magmahal kung ang mahal mo'y unti-unti nang nagiging kalaban? Sa mga sumunod na gabi, lalong lumala ang sitwasyon. May mga apoy sa langit na walang pinanggalingan. Ang tubig sa poso ay naging mapait. At ang mga batang natutulog, sabay-sabay na nananaginip ng parehong imahe, isang taong may pakpak, nakatayo sa tuktok ng kampanaryo, may hawak na aninong parang tali. Sa dulo ng tali isang bata. May mutya sa dibdib. Hanggang sa dumating ang hating gabi, at muling tumunog ang kampana, ngunit hindi mula sa simbahan. Mula ito sa dibdib ni Inigo. Tumibok. Tumunog. At sa bawat tunog, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang lupa'y nagsimulang gumalaw. Ang mga ilaw ay isa-isang namatay. At sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan, handa ka na ba? Kahit ang ibig sabihin nito'y kailangang mawala ang tanging taong nagmahal sa'yo. Napapikit si Inigo. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Pero sa puso niya, ang sagot ay hindi pa niya kayang sabihin. Magsisimula pa lang sana si Inigo sa isa pang gabi ng pag-ensayo nang biglang dumating si Jasper. Basang-basa sa ulan, hingal na hingal at may sugat sa braso. Agad siyang pinapasok ni Inigo sa lumang bahay, habang si Apo Simeon ay tahimik lang na pinagmamasdan ang dalawa. May humahabol sa akin, sabi ni Jasper, nanginginig. Hindi ko alam kung ano. Hindi na sila gaya ng dati, Inigo. Parang alam na nila kung sino ako. Agad silang naglagay ng asin sa mga bintana, sinindihan ang langis sa 3 kandila ng proteksyon. Pero kahit gaano nila subukang baliwalain, ramdam nilang may bumubuntot na. Parang hindi lang isang nilalang, kundi maraming mata, nakasilip sa bawat siwang ng kahoy, bawat anino sa sulok. Hindi na sapat to, bulong ni Apo Simeon. Hindi lang mga aswang ang kalaban natin. May mas malalim na gumagalaw ngayon, isang nilalang na matagal nang nakatali, at ngayoy unti-unti nang bumabalik. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Inigo. Tahimik ang albularyo. Pero sa dulo ng katahimikan, inilabas niya ang isang luma, kupas na piraso ng papel. Lumang sulat. Nakaburda ang hugis ng kampana, at sa ilalim, may lumang sulat kamay, ang tagapagbantay at ang pintuan ay isa. Inigo napakunot noo. Ano to? Saglit na tiningnan ni Apo Simeon si Jasper, bago sumagot. Ibig sabihin hindi lang ikaw ang tagapasan ng mutya. Isa ka ring pintuan. Tumigil ang mundo ni Inigo. Pintuan? Anong pintuan? Pintuan ng nilalang na matagal nang ikinulong sa ilalim ng kampana. Hindi ka lang napili para taglayin ang mutya, ikaw ang uling bahagi ng selyo na nagpigil sa nilalang na yon. At kung tuluyan kang lamunin ng galit, sakit, o takot bubukas ang pintuan. Biglang lumamig ang paligid. Si Jasper, bagamat tahimik, hindi makatingin kay Inigo.
At doon niya napansin may isang piraso ng anino sa gilid ng mata ng kaibigan. Parang dumidikit sa balikat nito. Parang may bumubulong. Jasper, may hindi ka sinasabi, marahang wika ni Inigo. Napatingin si Jasper. Nagsalubong ang mga mata nila at sa unang pagkakataon, bumigat ang damdamin. Hindi na ito simpleng lihim, ito'y katotohanang kay tagal niyang pinipilit itago. Matagal ko nang alam, sabi ni Jasper. Matagal ko nang alam kung sino ka. At kung anong papel mo. Hindi ako aksidenteng napalapit sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kumakabog ang dibdib ni Inigo. Ipinadala ako ng mga nilalang sa ilalim ng kampana. Noong bata pa tayo, may gabi na dinala ako ng ina ko sa kabubatan. Isang diwata raw. Pero hindi siya liwanag. Isa siyang aninong nakabelo, may pakpak na parang tuyong dahon. Sinabi niya, lalapit ka sa tagapagbantay. At kapag siya'y nagbukas, ikaw ang magiging susi. Tuluyang nanlumo si Inigo. Hindi siya makapaniwala. So nilapitan mo ako dahil sinabi nila. Sa simula, sagot ni Jasper, nanginilid ang luha. Pero sa totoo lang hindi ko inaasahan na matututo akong magmahal. Tahimik si Inigo. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang katotohanang ginagamit siya, o ang katotohanang minahal siya nito habang ginagamit siya. Bakit mo ngayon lang sinabi? Tanong niya, garalgal ang tinig. Kasi natatakot akong mawala ka, sagot ni Jasper. Kahit ako mismo ay hindi na sigurado kung kanino ako kakampi. Hindi nila alam na sa labas ng bahay, nagsimula ng gumapang ang itim na usok sa lupa. Parang buhay ito, umaakyat sa dingding, pumapasok sa mga siwang ng sahig. At sa loob ng bahay, isa-isang namatay ang kandila ng proteksyon. Umalis na kayo, sigaw ni Apo Semyon. Hindi na ligtas dito. Ngunit huli na. Sa gitna ng sahig may bumuka. Isang pabilog na bitak na may liwanag na itim sa ilalim. At mula roon, may kamay na umangat, mahaba, baluktot, may kuko na parang kutsilyo. Hawak-hawak nito ang luma, basag na kampanang pinanggalingan ng mutya. Ang selyo'y nagbibiyak, bulong ng tinig mula sa ilalim. Biglang hinila si Apo Semyon ng kamay na yon. Sigaw siya, pilit lumalaban, pero masyado nang malakas ang puwersa. Hinabol siya ni Inigo, hawak ang mutya, at sa isang iglap, tinutok niya ito sa kamay. Kumislap. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana. Nawala ang kamay. Ngunit nawala rin si Apo Semyon. Nagkatinginan si Inigo at Jasper. Sa parehong oras, pareho silang napaluhod sa pagod, sa lungkot, sa bigat ng mga rebelasyon. Wala na si Apo, bulong ni Jasper. Hindi tayo handa, sagot ni Inigo. Lalong hindi pa ako handa. Pero wala nang ibang pipiliin ang mutya, sabi ni Jasper. Ikaw na yon. Sa labas, muling umalingaw ang tunog ng kampana, pero hindi ito tunog ng pag-asa. Ito'y tunog ng panawagan. Isang nilalang sa dilim, tinatawag ang huling laban. Sa sumunod na gabi, walang tumulog sa baryo. Ang langit ay kulay abo. Walang bituin. At sa bawat sulok ng bahay, may gumagapang na anino na hindi pinapansin ng kahit sinong mata, dahil lahat sila, hinihintay lang ang isang bagay, ang pagbukas ng pintuan. At ang pintuan ay si Inigo. Sa sumunod na gabi, halos hindi huminga ang buong baryo. Tahimik ang lahat. Walang kaluskos, walang sigaw ng mga hayop, ni huni ng kuliglig. Parang pati kalikasan ay takot sa kung anong darating. Ang hangin ay parang may laman, mabigat, malamig, at puno ng pangamba. Nasa gitna ng plaza si Inigo. Suot ang lumang panangga ni Apo Semyon sa likod, at hawak-hawak ang mutyang ngayoy hindi na lamang simpleng bato. Nagniningning na ito, parang puso ng isang nilalang na muling nabuhay. Tumitibok, may liwanag na dumadaloy mula sa gitna hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri.
Katabi niya si Jasper, tahimik pero may lungkot sa mata. Hindi na ito ang batang kaibigan na lagi niyang kasama. Hindi na rin ito ang aninong kinasusuklaman niya. Sa ngayon, ito ay taong katulad niya, wasak, takot, pero naninindigan pa rin. Sigurado ka ba? Tanong ni Jasper. Hindi, sagot ni Inigo, diretsyo sa mata. Pero hindi ko na kayang tumakbo pa. Bigla na lang lumamig. Mula sa simbahan, dumagundong ang kampana. Basag. Mabigat. Pero buo ang tunog. Isang tunog na parang tumatagos sa kaluluwa. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa poste, hanggang sa ang tanging liwanag na lang ay ang mutyang hawak ni Inigo. Mula sa loob ng simbahan, may aninong unti-unting lumalabas. Una'y hugis lang, walang mukha. Pero habang lumalapit, unti-unti itong nagkakaanyo. May pakpak na parang balat ng paniki, mahaba ang mga kuko, at ang mga mata, itim na may pulang apoy sa gitna. Isang halimaw na parang nabuo mula sa lahat ng sama ng loob ng mundo. Pero sa likod ng itsura nito, naramdaman ni Inigo ang isang bagay na mas malalim, pamilyar na sakit. Isang emosyong hindi galing sa halimaw kundi galing sa sarili niyang dibdib. Hindi siya ganito dati, bulong ni Jasper. Ito ang nilalang na sinalyuhan ng kampana. Pero minsan-minsan, tao rin siya. Anong ibig mong sabihin? Isa siyang alagad ng liwanag noon. Isa siyang tagabantay din, gaya mo. Pero sa sobrang sakit ng pagkawala, nawala rin ang puso niya. At ngayon, ikaw ang susunod kung hindi mo pipiliing lumaban. Lumingon si Inigo sa halimaw. Lumapit ito, isang hakbang bawat tibok ng mutya. At sa bawat hakbang, ramdam ni Inigo ang bigat ng lahat ng sakit na tinaglay ng nilalang, galit, inggit, takot, pag-iisa. Nang makalapit ito ng husto, bigla itong sumugod. Hindi ito gaya ng inaasahan ni Inigo. Hindi ito bastang laban ng lakas. Bawat galaw ng halimaw ay parang pagsubok sa loob niya, parang hinihigop ang mga alaala, pinapaalala ang lahat ng kanyang iniwasan, ang gutom noong bata siya, ang mga pangungutya, ang gabi ng pagkamatay ng kanyang ina, at ang pagtataksil ni Jasper. Nalulunod na sana siya sa dilim nang biglang tumalon si Jasper, itinulak siya, at sinalag ang atake ng halimaw gamit ang sariling katawan. Hindi ko papayagan na mawala ka rin, sigaw ni Jasper habang duguan. Ako na ang nagbukas ng pinto. Ako na rin ang magsasara nito. Jasper, wag. Pero umiti lang ang kaibigan. Kung kailangang mawala ako para hindi ka mawala, pipiliin ko yon. At sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang mutya at inilagay sa dibdib ni Inigo. Biglang sumiklab ang liwanag. Pumutok ang enerhiya. Ang kampana sa simbahan ay muling tumunog pero ngayon hindi basag. Tunog ito ng paglaya. Sa gitna ng liwanag, napaluhod ang halimaw. Parang nasusunog sa liwanag ng mutya. Umiyak ito. Totoong luha. At sa huling sandali, sa mata nito, nakita ni Inigo ang isang batang lalaki, umiiyak, hinahanap ang kanyang pamilya, takot na takot sa dilim. At doon niya naintindihan, ang nilalang na ito ay hindi isinilang na masama. Gaya niya, isa rin itong bata noon, walang nagmahal, walang lumaban para sa kanya. Huwag mo na akong labanan, bulong ng halimaw. Patawarin mo na lang ako. Tahimik si Inigo. Sa halip na tapusin ito, lumapit siya. Nilapag ang kamay sa noo ng nilalang, at bumulong, hindi kita mapapatawad sa lahat. Pero pwede kitang palayain. At doon, tuluyang lumiwanag ang mutya. Ang katawan ng nilalang ay nawala, dahan-dahang naglaho, parang alikabok sa hangin. Pero sa dulo, may naiwan, isang piraso ng tela, at isang larawan ng isang batang lalaki na hawak-hawak ang isang lumang kampana. Nang bumalik ang katahimikan, wala na rin si Jasper. Tinawag niya ito, hinanap sa paligid, pero wala.
Ang iniwan lang ay ang maliit na pendant na isinusuot nito, may bahid ng dugo at isang bakas ng ngiti. Lumuhod si Inigo. Tahimik. Walang sigaw. Walang luha. Isang katahimikan na parang mas malakas pa sa bagyo. Sa sumunod na araw, unti-unting bumalik ang liwanag sa baryo. Ang mga ilog ay muling luminaw, ang mga hayop ay muling kumilos, at ang simbahan, tila ba muling naging banal. Pero sa puso ni Inigo, may butas pa ring hindi kayang punan. Nilibing nila ang pendant ni Jasper sa ilalim ng puno kung saan sila unang naglaro bilang bata. At sa tabi nito, ibinaon din niya ang kalahating bahagi ng mutya, isang pangakong hindi na muling bubuksan ang pintuang iyon. Ngunit habang papalayo siya, sa ilalim ng ugat ng puno, unti-unting umilaw ang lupa. Isang mahinang bulong ang narinig. Hindi pa tapos ang kwento mo, lumipas ang mga linggo matapos ang gabi ng labanan. Ang baryo'y unti-unting bumalik sa katahimikan, pero hindi na ito ang dating baryo. May mga bahay pa ring bakante, iniwan ng mga pamilyang hindi na muling bumalik. May mga bata pa ring tahimik, parang may alaala silang hindi maibulalas. Pero higit sa lahat, may mga gabi pa ring may biglaang paglamig ng hangin, parang paalala na minsan, dumaan doon ang kadiliman. Si Inigo ay hindi na ang batang dating tinatawanan sa kalsada. Hindi rin siya ang lalaking puno ng galit at pagkalito. Siya na ngayon ang bagong tagapagbantay ng mutya, pero hindi niya ito isinusuot. Sa halip, ibinaon niya ito sa isang lugar na tanging siya lamang ang may alam, malayo sa simbahan, malayo sa mata ng tao, pero malapit sa puso ng lupa. Tuwing umaga, bumabalik siya sa puno kung saan inilibing ang pendant ni Jasper. Dala ang maliit na kandila, tahimik siyang umuupo sa tabi nito, at nakikipag-usap sa hangin na tila ba naririnig siya. Pasensya ka na, bulong niya minsan. Kung nasabi ko lang agad na mahal din kita. Sa bawat pagbisita, hindi na niya dinadalaw si Jasper bilang isang alaala ng pagtataksil, kundi bilang isang paalala ng tunay na sakripisyo. Si Jasper ang nagpinta ng hangganan sa pagitan ng pagkasira at pagliligtas. At kahit hindi nila nagawang ayusin ang lahat, pinili nito ang tama sa huli. Isang araw, dumalaw ang ina ng Jasper, matanda na, payat, at waring pagod sa buhay. Lumapit siya kay Inigo, may hawak na lumang kahon. Sa'yo raw to, anya. Iniwan ni Jasper bago siya huling umalis sa bahay. Dahan-dahang binuksan ni Inigo ang kahon. Sa loob, may maliit na notebook, luma na, may punit-punit na pahina. Nakasulat sa likod ng pabalat, para kay Inigo, kung sakaling hindi na tayo magkita. Hindi agad niya ito binuklat. Nang makauwi siya, saka lang niya binasa. Doon, nakita niya ang mga guhit ni Jasper, mga simpleng drawing nila bilang bata, may nakasulat pang mga biro at masasayang alaala. Pero sa dulo ng notebook, may isang pahina na ibang-iba ang tono. Kung dumating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng galit at liwanag, sana piliin mo pa rin ang puso mo. Kasi kahit gaano kadilim ang paligid, basta totoo ang nararamdaman mo, hindi ka mawawala. At kahit hindi mo maramdaman, nandyan pa rin ako, sa mga hangin, sa mga alaala, sa bawat paghinga mo. Hindi ko man nasabing malinaw noon, pero ikaw ang liwanag ko. Napatigil si Inigo. Hinawakan niya ang pahina ng mahigpit. Tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal na huli na nang maunawaan. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan niyang ayusin ang simbahan. Hindi para ibalik ito sa dati, kundi para bigyan ng bagong silbi. Ginawa niya itong silungan para sa mga batang ulila, o yaong takot sa dilim. Ginamit niya ang natutunan niya kay Apo Simeon para ituro ang mga simpleng pananggalang, kwento ng liwanag, at kapangyarihan ng paniniwala. Hindi siya albularyo. Hindi siya bayani. Isa lang siyang taong pinili ang hindi madali, at nabuhay para alagaan ang iba. May mga gabi pa ring sinusubok siya ng dilim.
May panaginip pa ring sinusundan siya ng mga mata sa kadiliman, o mga aninong bumubulong ng galit. Pero sa bawat paggising niya, dala niya ang boses ni Jasper, ang liwanag ng mutya, at ang alaala ng kanyang pagkatao. Minsan, habang naglilinis siya sa simbahan, may batang lalaki ang lumapit. Marungis, gutom, at may sugat sa tuhod. "Ako po ba'y pwedeng pumasok?" tanong nito, nanginginig. Tumango si Inigo, sabay ngiti. "Lahat ng takot, may lugar dito. Basta handa kang makinig." Pinasok niya ang bata, pinaupo sa isang lamesa, at nagsalin ng mainit na sabaw. Nangumiti ang bata, parang nakita niya ang sarili niya at si Jasper. At sa huling pahina ng notebook, isinulat ni Inigo ang bagong kwento. Hindi tungkol sa aswang. Hindi tungkol sa laban. Kundi tungkol sa isang batang natutong magpatawad, kahit sa mundong puno ng anino. Kasi minsan, ang pinakamakapangyarihang mutya ay hindi ang kayang magpalipad ng kampana, kundi ang kayang magpatahimik ng puso. At ang totoong kampana ng liwanag, hindi tumutunog sa tuktok ng simbahan, kundi sa dibdib ng mga taong piniling lumaban, kahit sugatan, kahit mag-isa, basta totoo. Minsan sa dilim, may batang nagliwanag at hindi na muling nawala.